muna. Not for my own sake, but for the people's sake. Kasi baka matisod kayo, may tattoo ako. Ang napili kong tattoo ay iba. Maganda yung tattoo, yung Romans 6:23. The wages of sin is death, the gift of God is life. Kung ipagpatato ako dito, death, tapos baliktad, life. Galing, di ba? But I will not. I am free, but I will not use my freedom para mapisod yung iba o kaya maghina yung iba. Amen po ba? I am free to run. Amen? Amen. I am free to dance. Okay po ba? I am free to jump. Okay yun. We are free. Amen? But never use your freedom in the way na makakatisod sa iba, makaka-offend sa iba, makapanghina sa iba, o kaya yung ikaw, yung pagiging makapal ka, yung para kang magiging insensitive sa Holy Spirit. Yes, you can entertain yourself. But if you will indulge in entertainment, you will be very insensitive to the calling of God, to the leading of God, to the guidance of God. Amen po ba? Amen. Amen ba? Amen. Pwede tayong uminom ng alak because you are free. Oh, huwag kayong uuwi, hindi pa tapos. Kaya nang paglasing tayo, amen ba? Nahihirapan tayong makapakinig. Tama po ba yun? Amen? Amen. So, uminom ka ng konting tubig. Tsaka ko, gagawin mo. We are free. Amen? Because Jesus made us free. As Christians, in this 10th anniversary, we must understand few things for us to be victorious. This is one of those. Basahin nga po natin, bibilang ko ng 4. 1, 2, 3, 4, basa. If I change, everything changes. One more. 1, 2, 3, 4. If I change, everything changes. Ang daming problema ng tao. Ang problema niya, yung paligid niya, yung tao doon. Sana magbago ng pamahalaan. Sana magbago ng Pangulo. Galit kay Pinoy. Sino may nakarang Pangulo? Gloria. Galit kay Gloria. Okay lang. Galit kay FDR, galit kay Erap, galit sa lahat. Laging galit. Di ba? Galit kay Emenda, maraming sapatos. Galit. Di ba? Galit sa kano. Isa galit sa executive. Di ba? Bakit puro galit? Mabago sana, di ba? Puro mabago. Galit sa kalsada, galit sa bus, di ba? Galit sa lahat. But you see, if you want things to be good and to change, if I change, hindi nga po namin, if I change. If I change. Turo natin sarili namin, if I change, everything changes. Everything changes. Ang unang pagbabago is about me. Amen? Me. Kadalasan, bakit siya ganon? Ba't ganon ang hairstyle niya? Bakit siya kalbo? Kapatid, yan nga lang, gwapong-gwapo na eh. Kailangan mo long hair pa, di ba? If I change, everything changes. So, kung meron kang galit, kung meron kang sama ng loob, kung meron kang pagtatampo, kung meron kang gustong maganap na mangyaring maganda, you start changing yourself. Myself. Amen? Amen. Kasi hindi naman tayo perfecto, amen? So, we are still on the process of being changed by God. Eh, ginanta nyo rin kanina yun, di ba? Ano yung kanta niya? You're changing us from glory to glory. Ang unang mong pagsisita
sikapan is about yourself. Myself. Amen po ba? Amen. The way I speak, the way I think, the way I feel. Lahat ng nakita ko lalaki ay gwapo. Ganito ang lalaki. Lahat na lang kumakabog ang dibdib mo. Amen? Amen po ba? Ano yun? Ha? Ano ang tingin mo sa mga tao? Di ba? You must change. Di ka dapat maging emotional. Amen po ba? Dapat dalhin mo ang emosyon mo. Sabihin mo sa kanila, dalhin mo damdamin Dalhin mo, damdamin mo. Sabihin mo sa kanila, kaya mo yan. Ayaw mo yan. So, we start becoming victorious by changing ourselves. Isang pagbasa ka, basa. 1, 2, 3, 4. If I change, Everything changes. Eh sabi ng iba, naku, kung ako lang ay naging kano, dollars lang yung pera ko, di ba? Eh, kung ako lang ay, ang mga magulang ko lang ay, di ba? Kung ako lang nagtapos ng pag-aaral, puro ganon. Mga kapatid, do not live sa kahapon. O kaya do not live about the things na wala sa'yo. Live on what you have. Live on what God has given you. Amen? Ako'y nagulat sa nagsayaw. Ang galing. Amen? Sa susunod yan, maaaring mag-i-improve pa yan. On the process, amen? Amen. Maaaring sa susunod yan, mga lulundag sa mga palat. Because they're doing what they can. Amen po ba? Hindi na kami sa Sa kaisa ni susunod na sasayaw. anniversary yan, magsasayaw uli yan, nakatingala tayo. Why? They're doing their best. Yun ang plano ni Lord sa kanila. Yun ang nasa kanila ngayon. Amen? Amen. Marahil, iisipin ni Sister Norma, baka minsan magne-negatibo siya, sana nasa Hollywood ako eh. Di ba? Hindi. Dito ka dinala, yan ang nasa'yo, gamitin mo, i-cultivate mo, i-activate mo. Amen po ba? Amen. Do your best. Amen. Palakpakan po natin ang Another point is this. Before you talk to people about God, first talk to God about people. Okay ba yan? Kinakailangan yung wisdom nyo na intindihan yung cause and effect. Amen ba? Cause and effect. Maraming bagay sa mundo dapat nag-disciple mo o na-determine mo alin ba ang cause at alin ang effect. Mga kapatid, nung tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na. Pasok ka sa langit. Siya gumawa. Ang cause, nagbayad sa lahat ng kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo. That is the cause. And what is the effect? The effect to those who believe, they are saved. They are forgiven. They are washed by the blood. Yung kanilang pangalan na isulat sa aklat ng buhay, that is the effect. But the same cause have a different effect to those who do not believe Christ. To those who do not believe Christ, what is the effect? They will be condemned. Bakit? Binayaran ko na nga kasalanan mo eh. Ayaw mo ba akong tanggapin? Ako na nga sumagot sa lahat ng iyong karumihan. Nilinis ko na yan, binayaran ko na, ayaw mo ba? So the effect will be condemnation. But to those who believe and to those who receive Christ, teka muna, mahal niyo ba si Kristo? Amen. Do you believe in Christ? Amen. Praise God. Pasok ka sa langit. Alam mo, maglalakad ka man mamaya, tapos may biglang lumundag na daganan ka ng atay. Praise God. Pasok ka sa langit. Amen. Because you believe in Christ. Amen. Because Christ is in you. Pinapasok mo siya. Mga kapatid, we are not talking about perfection. Nobody is perfect. Amen? Walang perfecto. Yung magaganda nating kapatiran yan, di ba? Tingnan niyo po mga mukha. Magaganda naman. Pero, hindi mo napasin, may imperfection. Lahat yan talaga ganun eh. Dalawang mata, hindi parehas na parehas. Medyo luwa yung isa. Dalawa ilong, ay nakutas lang. Pansin niyo ba? Hindi pantay na pantay. Talagang ganon. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya nga kapatid, no one is perfect. We are saved by the grace of Christ.
Kaya mga kapatid, umawa ka kay Kristo. Mahalaga yun. Pero may higit na mahalaga doon. Hinahawakan ka ni Yeso Kristo. Amen. Amen? Praise God. So before you talk to people about God, ikaw muna kayo ni Lord. That is why yung nakarang linggo, nagturo kami na tayo ng daily devotion. That will be the first thing in life. Your life starts and ends with God. Hindi po pwedeng hindi ganon kasi wala tayong strength. Una tayo kay Lord, amen? Bago ka magtrabaho, bago ka mag-text, bago ka mag-internet, bago ka mag-Facebook, bago ka manood ng magandang palabas, daycare, ano? Minsi kaya? May English. Kasi mo kayo mesa mo sa ilalim yun. Before doing any of those things, amen po ba? Enter into the presence of God. Mag-usap kayo. May sasabihin siya sa'yo. Makinig ka. Amen po ba? Amen. At yun ang lakas mo sa araw na ito. Amen po? At ang lakas mo naman for the whole week is this gathering of the people of God. Tama po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Mga thoughts, there will be a great shaking from the Lord. Si Lord, nahilig mag-shake eh. Bakit ginagawa yung shaking ayon sa Hebrews chapter 12? Kasi upang nang sa ganun lahat ng mga hindi totoo, malalaglag. Amen? Pero lahat ng totoo, kakapit. Yung totoo mananatili. Amen po ba? Amen. Amen po? Amen. Kaya kung tayo na kay Kristo, kahit ano mangyaring shaking, you will remain. Because you are in Christ. Amen po? Amen. So be sincere. Be true. Amen? Kay Kristo. So if the shaking will come, well, okay lang. Lalo ka pang titibay. There are three things that cannot be shaken. Una, the Word of God. So kinakailangan, you have the Word of God in your heart. You meditate on it day and night. It cannot be shaken. Tama mo ba? Hindi maglalaho ang Word of God. The other one is the throne of God. Araw-araw papasok ka sa trono ng Diyos para manalangin, para makapag-usap sa hari ng mga hari. Amen? Mananatili yun. That is the safest place. Minsan iniisip ko, naisip ko lang. Sa Japan, nag-tsunami, di po ba? Napanood ba yun sa YouTube, yung tsunami po? Hindi, akala ko ganyan lang eh. Relax lang sila. Walang pagtigil, di po ba? Yung mga barko na nagalaw. Iniisip ko paano kung lumindol ng malakas. Intensity 30. Ilaw na. Ilaw na. Intensity 30 tapos isang oras. Diba? Tapos pag gising natin, sa Africa yung iba. Nothing happened. Matitibay yung building dito. Kahit saan. Matibay naman. Hanga tayo. Ang galing, hindi po ba? But you see, everything will be shaken. Only those who are in Christ can be. Amen. Palakpakan natin. The other one na hindi pa siya shake is the Church of God. Tama po ba? Amen. The Church of God means the people of God gathering together to serve, to worship. Amen? The Church of God. Maraming pagtitipon. Ano ba alam yung pagtitipon? Marami. Sabungan? Hindi magtatagal yun. Ano ba mga pagtitipon? Casino, di ba? Ano ba mga pagtitipon? Kung ano-ano. Pero ang pinaka-pagtitipon na hindi magwawakas is the Church of God. Amen. Amen? Sasabihin nyo ito yung simpleng pagtitipon. This is the Church of God. Hindi yung building ang pinag-uusapan. The people of God is the Church of God. Amen po ba? Pero alam nyo, pag sinabing Church of God, hindi ito nag-iisa. The Church of God, saved by Christ individually, nagsasama-sama. That's the church. Nung siya'y nag-iisa at nananatiling nag-iisa, hindi church yun. Pero nung siya'y sumama sa kabuuan,
Church yun. Amen. Because the church is the called out ones to congregate or to gather. Tinawag mula sa dilim, tinawag mula sa mundo, at pinagtipon-tipon. Church yun. Pero kung tinawag, ayaw makinig, nagbibingi-bingihan. So yung sakay mo, bingi ka ba? Hindi ka ba, Pastor? Hindi mo Ako yata. Ha? Ako yata. Amen? Sabi ni Lord kay Abraham, the father of faith, Abraham. Ano sabi ni Abraham? Yes, Yes, Lord. Lord. Here Amen. I am. Tinawag si Samuel. Samuel. Yes, Lord. Here I am. Amen po. Amen. Nagsalita si Lord. Kailangan siyang isusugo. Sino kaya isusugo? Who will I send? Nadinig ni Isaiah, Lord, here I am. Send me. Here I am. Send Send me. me. The called out ones. Yun ang church, yung mga nakikinig kay Lord. Amen? Amen po. Amen. So, there will be shaking, pero hindi dapat mag-alala kung tayo na kay Kristo. 3 things that makes the Lord angry. Meaning, alam natin yan. Amen? Amen. Ano ba yung nagpapagaling kay Lord? Una, isa, excuses. Excuses. Ano yung excuses? Hindi ko na kasi mababasa para mahigsi eh. Luke chapter 40 verse 18. Inutusan nila ng kanyang mga alagad, mga lingkod, mga alipin. Imbitahan niyo sila, naganda ako ng malaking piging kakain. Ano ba yung malaking piging? Big. Piging. Yung siguro yung ano ng palang eh. Yun. Great supper. Ang laki ng handaan sa langit kay Lord. Amen? Imbitahan niyo. Sabik ako na makasama sila. I had prepared. Sino na nag-initiate? Ako naghanda. Amen? Imbitahan sila. Pero lahat ng inimbitahan, ano sabi? They all make excuses. Ano sabi ng isa? Kabibili ko lang ng lupa. Galit sila. Sabi ng isa, kakakasal mo lang, mag-honeymoon pa. Gano'n naman pala, ba't nagpakasal ka ng linggo? Dapat nagpakasal ka ng Lunes. Honeymoon pa yung hanggang Sabado. Atid ka ng ano? Linggo. Amen ho ba? Amen. Ngayon, kung talagang gusto mo, Sabado ka magpakasal, wala namang problema. Attend kayo linggo. Amen. Kasi para kay Lord, yung pag-aasawa is not a valid excuse to his call. Amen. Kasama ko ba ho ba kayo? Amen. Anong valid call? Lord, kabibili ko lang ng baka. Hindi. Mag-aararo eh. Hindi. Invalid excuse, not acceptable. Pag-asawa, pag-aararo, iba isa. Pagbili, business, farming, marriage. Pero hindi sinabi nila daw kayo mag-asawa. Kung may asawa, kung wala pa kayong asawa. Hindi sinabi nila daw kayo magnegosyo. Amen? Hindi sinabi nila daw kayo bumili ng lupa. Bili ko lahat ng lupa. Pero kapag tumatawag si Lord, amen? Iniimbitahan tayo ni Lord, pinatawagan tayo sa kanyang harapan, be there. Amen. So yung sabihin mo, be there. Be there. So, excuses, nagagalit si Lord. Next is unfruitfulness. Alam natin yan, di ba, John 15? Pagka hindi namumunga daw, alam daw yun? Ay, tuloy sa ano? Hindi sabihin, galit. Tapos minsan nagugutom si Lord, nakakita siya ng puno ng igos, tapos naganap siya, madahon naman, malago naman, pero wala siyang bunga, hindi siya nakakain eh. Kaya sabi niya, mula ngayon, hindi ka na ba mamunga? The tree was cursed. Ganun si Lord. Amen? Pero kung talagang tayo na kay Kristo, mamumunga tayo. Amen po ba? Amen? Maraming klase ng bunga.
Amen?